Hoy, Ineng. Nag-iisa ka lang ba sa pag-akyat ng bundok? Ganda ng tindig mo, ah. Baka gusto mong sumama sa amin. Para mas masaya. Sa gitna ng luntiang kalawakan ng bundok makiling, na naliligo sa ginintuang sikat ng araw isang bastos at mapanuksong boses ang umalingaw-ngaw sinisira ang sagradong katahimikan ng kalikasan. Biglang natigilan si Major Alena Reyes. Ang kanyang mga paa, na kanina'y ritmikong humahakbang, ay napako sa kinatatayuan. Sa dulo ng kanyang paningin, isang grupo ng 5 o 6 na lalaki ang nakaharang. Suot nila'y mga mumurahing sportswear, hindi ang angkop na kasuotan para sa pag-akyat ng bundok. Nakaharang sila sa maliit na daanan, nagtatawanan habang nakaturo sa isang karatula. Pribadong lupain. Bawal pumasok. Halatang-halata na iligal itong itinayo. Ang lalaking mukhang leader, na may itsurang basagulero at may palayaw na Ramil, ay ngumisi ng may kahulugan at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang mga mata nito'y walang pakundangang gumapang mula ulo hanggang paa, binabastos ang kanyang katawan sa bawat sulyap. Ang mga alipores niya sa paligid ay nakisali, nagbitaw ng mga malaswang biro at naghalakhakan na parang mga hayop. Ang sariwang hangin ng kagubatan ay biglang napuno ng maruming pagnanasa. Si Alena ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay walang kolorete, ang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail, at ang suot niyang damit pang-akyat ng bundok ay simple lamang. Sa unang tingin, wala kang makikitang anumang bakas ng panganib sa kanya. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay isang nakakabinging tensyon, tulad ng kalmadong dagat bago ang pagdating ng isang napakalakas na bagyo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, kasing talas ng isang maninilang na sinusuri ang bawat galaw ng kanyang biktima. Ang pananahimik niya ay tila ikinagalit ni Ramil. Humakbang ito palapit at nagsalita ng may pagbabanta, "Bingi ka ba, ha? Teritoryo to ng boss namin. Kung gusto mong dumaan, magbayad ka. Kung hindi, umalis ka na para hindi masira ang araw mo." Muli itong ngumisi. "Pero dahil maganda ka, bibigyan kita ng special discount. O baka naman gusto mong katawan mo na lang ang ipambayad." Ang kamay ni Ramil ay dahan-dahang gumapang patungo sa kanyang balikat. Sa sandaling ang marurumi niyang daliri ay malapit nang dumampi sa tela ng kanyang jacket, sa unang pagkakataon, nagsalita si Alena. Ang kanyang boses ay mas malamig pa sa hamog sa tuktok ng makiling. "Ibaba mo yang kamay mo kung ayaw mong hindi mo na yan magamit habang buhay." Ang babala ni Alena ay nagpatigil kay Ramil sa loob ng isang segundo. Ngunit mabilis na bumalik ang mapanlibak ng ngiti sa kanyang mga labi. Aba. Ano nang sabi ng munting dalagang ito? Naghahanap ka ba ng katapusan mo?" Sa mukhang pinaghalong galit at tuwa, iwinasiwas niya ang kanyang kamay, na may balak na sunggaban ang balikat ni Alena ng buong dahas. Iyon na ang sandaling iyon. Isang saglit na katahimikan, na parabang ang lahat ng tunog sa mundo ay biglang nawala. At pagkatapos ay isang pagsabog ng karahasan. Ang katawan ni Alena ay kumilos na kasing bilis ng kidlat. Ang pulso ni Ramil, nakasasunggab pa lang ng kamay ni Alena, ay nagbigay ng isang nakapangingilabot na tunog ng pagkabali. Ang braso nito ay nabaluktot sa isang anggulong imposible. Hindi pa man ito nakakasigaw, ang tuhod ni Alena ay tumama na ng buong lakas at katumpakan sa kanyang sikmura. Sa isang ungol, ang malaking katawan ng lalaki ay bumagsak sa lupa na parang isang tuyong dahon. "Walang hiya ka!" Ang 5 natitirang lalaki, na puno ng pagkabigla at galit, ay sabay-sabay na sumugod. Ngunit sa mga mata ni Alena, ang kanilang mga galaw ay kasing bagal ng isang slow motion na pelikula. Para sa kanya, isang babaeng hinubog sa pinakamatinding pagsasanay sa impyernong tinatawag na 1st Scout Ranger Regiment, ang mga suntok ng mga sigasiga sa kanto ay parang laro lamang ng mga bata. Ginamit niya ang gilid ng kanyang palad para tamaan ang panga ng isang lalaki, na agad nitong ikinawalang malay. Kasabay nito, isang sipa gamit ang likod ng kanyang paa ang tumama sa tiyan ng isa pa. Ang kanyang siko ay umikot pa atras, tumama sa sentido ng lalaking umaatake mula sa likuran. At sa isang tumpak na pagwawalis ng paa, ang huling 2 lalaki, na takot na umaatras, ay sabay na bumagsak sa lupa. Lahat ng iyon ay nangyari sa loob lamang ng wala pang 15 segundo. Ang dating tahimik na daanan ay puno na ngayon ng mga daing ng sakit. 6 na malalaking lalaki ang namimilipit sa lupa sa sobrang sakit. Si Alena ay nakatayo sa gitna nila, walang kahit isang hibla ng buhok na nagulo.
Lumapit siya kay Ramil na nakahandusay at hindi makagalaw at walang pakialam na inapakan muli ang nabali na nitong braso. Sinabihan na kita, di ba? Akala mo siguro nagbibiro lang ako. Habang si Ramil ay halos mamatay sa sakit at takot, walang masabi, mula sa paanan ng bundok, isang mahinang tunog ng sirena ang umalingaw-ngaw. Tumawag sila ng tulong. Ngunit may ibang sinasabi ang kutob ni Alena. Hindi ito kaligtasan. Ito ang hudyat na magsisimula na ang ikalawang yugto ng dula. Makalipas ang ilang sandali, 2 pulis ang humihingal na dumating sa lugar ng pinangyarihan. Pagkakita sa kanila, isang bahid ng ginhawa at panlilinlang ang gumuhit sa mukha ni Ramil. Sumigaw ito na parabang kanina pa naghihintay. Naku po, Kapitan. Tignan niyo to. May isang baliw na babae na bigla na lang sumulpot at binugbog kami ng ganito. Ang gusto lang naman namin ay ituro sa kanya ang tamang daan. Ang pulis na mukhang mas mataas ang ranggo, si Police Captain Leo Sandoval, ay sumulyap sa mga lalaking nakahandusay at kay Alena na kalmadong nakatayo. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagkagulat o pagtatanong, na parabang alam na niya ang lahat ng mangyayari. Sinasadya niyang binaliwala ang iligal na karatula at ang agresibong kilos ng grupo ni Ramil. Lumapit siya kay Alena at nagsalita sa isang mayabang na tono. Ipakita mo ang iyong mga papeles. Ngayon, inaaresto kita sa salang physical injuries. Huwag ka ng maraming satsat. Sumama ka sa amin sa presinto. Napangisi si Alena. Nakakatawa. Ang lahat ay perpektong isinadula. Ang pulis at ang mga kriminal, ang lingkod bayan at ang mga basura ng lipunan, ay magkakasabwat para ipahamak ang isang inosenteng mamamayan. Naramdaman niya ang pagkakaroon ng isang mas malaking kapangyarihan sa likod nila. Hindi ito isang simpleng gulo lamang sa bundok. Inilabas ni Captain Sandoval ang kanyang posas at lumapit kay Alena, isang malinaw na intensyon na hiyain siya at gamitin ang kapangyarihan para supilin siya. Ngunit hindi nanlaban si Alena. Sa halip, kusa niyang inilahad ang kanyang 2 pulso. Sa sandaling ang malamig na metal ay humigpit sa kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata, na kasing lamig ng yelo, ay tumitig ng diretsyo kay Captain Sandoval. Yang posas na yan. Ingatan mo sanang mabuti. Dahil malapit na ang araw na yan mismo ang isusuot sa lig mo. Sa loob ng malamig na likurang upuan ng patrol car, ramdam ni Alena ang paghigpit ng posas sa kanyang balat. Ang sasakyan ay umuugong habang tinatahak ang baku-bakong daan pababa ng bundok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng magawa at matinding galit ay muling bumalot sa kanyang puso. Ang lahat ng ito ay nagpaalala sa kanya ng isang alaala, isang araw na hindi niya kailanman malilimutan. Ang araw kung kailan gumuho ang kanyang buong mundo. Eksaktong 1 taon na ang nakalipas. Ang nakababatang kapatid ni Alena, si Isabel Reyes, ay isa sa mga pinakabata at pinakamahuhusay na urban planner sa Pilipinas. Siya ay matuwid, puno ng pangarap, at laging ipinagmamalaki ang kanyang trabaho. Hanggang sa siya ang naatasan na maging pangunahing tagapamahala ng disenyo para sa isang napakalaking proyekto, ang The Pinnacle Towers ng Imperium Development Corporation. Ang Pinnacle Towers ay nakatakdang maging pinakamataas at pinakamarangyang gusali sa buong bansa. 8. May mali, sabi ni Isabel sa kabilang linya, ang boses niya ay nanginginig sa takot at galit. Nag-uusat sila sa isang video call. Si Alena noon ay nasa isang classified mission sa Mindanao, malayo sa kapatid. Mula sa mga bakal na ginagamit sa pundasyon hanggang sa mga materyales sa loob, lahat pinalitan ng mumurahing klase. Ang mga safety inspection report, lahat peke. Paano kung bumagsak ito, ate? Daan-daang buhay ang nakataya dito. Gusto sanang lumipad ni Alena pauwi agad-agad, ngunit nakatali siya sa kanyang tungkulin bilang isang sundalo. Ang tanging nasabi niya ay isang walang magawang pangungusap. Mag-ingat ka, Isabel. Doblehin mo ang pag-iingat mo. Hindi niya akalain na yon na pala ang huli nilang pag-uusap. Ilang araw ang lumipas, natagpuang patay si Isabel Reyes sa construction site ng The Pinnacle Towers. Mabilis na isinara ng pulisya ang kaso. Ang konklusyon, isang aksidente. Nadulas daw at nahulog mula sa mataas na palapag. Ang investigador na humawak sa kaso ay walang iba kundi si Police Captain Leo Sandoval. Hindi naniwala si Alena sa kahit isang salita mula sa kanila. Ang kanyang kapatid, natakot sa matataas na lugar, isang taong mas maingat at mas metikuloso kaysa kanino paman, ay madudulas lang basta-basta.
Isa itong napakalaking kasinungalingan. Sa burol, habang suot ang kanyang formal na uniforme ng militar, tahimik na nanumpa si Alena sa harap ng larawan ng kanyang kapatid. Ang katotohanang itinatanggi ng batas, ang hustisyang niyuyurakan ng kapangyarihan, gagamitin niya ang lahat ng kanyang kakayahan at kaalaman na natutunan sa serbisyo militar para hatulan sila. Siya mismo ang magiging batas. Siya ang magiging hukom para sa paghihiganti ng kanyang kapatid. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, ang tingin ni Alena ay naging napakalamig at matigas. Ang mga sigasiga sa bundok at si Captain Sandoval ay hindi nagkataon lamang. Sila ang unang manipis na sinulid na natanggal mula sa isang dambuhalang bola ng kasamaan. At susundan niya ang sinulid na iyon hanggang sa pinakadulo ng impyerno. Nakaupo si Alena sa malamig na silya sa loob ng interrogation room ng istasyon ng pulis. Sa tapat niya, si Captain Sandoval ay nakadekwatro, puno ng kayabangan. Naghagis siya ng ilang papel sa mesa. 6 na tao, Miss Reyes. 6. Binugbog mo ang 6 na malalaking lalaki at ganito ang itsura nila ngayon. Kung gusto mong matapos na to ng maayos, makipag-areglo ka. Magbayad ka ng danyos. Sumulat ka ng admission, tapos na ang usapan. Special treatment na to para sa'yo, alam mo ba yan? Ang kanyang mga salita ay isang perpektong halo ng pananakot at pang-akit. Kung isang ordinaryong mamamayan si Alena, marahil ay natakot na siya at tinanggap ang kanyang alok. Ngunit si Alena ay nanatiling nakaupo, nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. Habang tumatagal ang kanyang pananahimik, unti-unting nawawala ang kumpiyansa sa mukha ni Sandoval, napapalitan ng hindi maipaliwanag na kaba. Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita si Alena. Ang kanyang boses ay walang emosyon, na nagpapatindig ng balahibo sa sinumang makarinig. Imperium Development Corporation, tama ba? Napapitlag ang balikat ni Sandoval. Nagpatuloy si Alena, ang plano na iligal na baguhin ang land use permit sa Makiling Forest Reserve para magtayo ng isang exclusive na subdivision para sa Imperium. Maayos ba ang takbo? Ang mga lalaking nakita ko sa bundok kanina, sila ang mga sigasiga na inupahan para magbantay. At ikaw ang taga-ayos, ang tagalinis ng gulo. Ang mukha ni Sandoval ay namutla. Paano nalaman ng babaeng ito ang mga bagay na yon? Alam na ni Alena ang lahat. Ang kanyang pag-akyat sa bundok ngayon ay hindi isang simpleng pamamasyal. Isang taon na ang nakalipas, ang huling bagay na inimbestigahan ng kapatid niyang si Isabel bago ito mamatay ay ang iligal na plano ng Imperium na angkinin ang lupain sa pambansang parke. Ang engkwentro sa mga sigasiga ay isang tiyak na pangyayari na ikinubli sa anyo ng isang pagkakataon, ang unang hakbang sa kanyang masusing plano ng paghihiganti. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng interrogation room. Ang hepe ng pulisya, na namumula ang mukha sa galit, ay sumugod papasok. Sinunggaban niya ang kwelyo ni Sandoval at umungol, "Sandoval, anong kalokohan to? Pakawalan mo siya ngayon din. Tanga ka ba?" Humarap ang hepe kay Alena. Yumuko ito ng 70 degree at humingi ng paumanhin. "Pasensya na po, Major. Nagkamali po ng malaki ang tauhan ko. Major Alena Reyes ng 1st Scout Ranger Regiment." Sa sandaling ang kanyang pagkakakilanlan ay nabunyag, ang buong mundo ni Captain Sandoval ay gumuho. Kinuskos ni Alena ang kanyang pulso na kalalaya lang mula sa posas. Nilampasan niya si Sandoval at bumulong sa tainga nito, isang pangungusap na parang sumpa mula sa impyerno. "Magsisimula na ang pangangaso at ikaw ang unang biktima, Captain Sandoval." Nang gabing iyon, bumalik si Alena sa kanyang apartment. Ang espasyo ay minimalist, walang anumang sobrang detalye, na nagpapaalala sa isang barracks ng militar. Ngunit ang isang pader ay isang ganap na naiibang mundo. Ito ang sentro ng isang dambuhalang sapot ng gagamba, na naglalaman ng lahat ng kanyang galit, pighati, at isang metikulosong plano ng paghihiganti. Sa gitna ng pader ay ang larawan ni Isabel, na nakangiti ng buong saya. Sa paligid ng larawan na iyon ay dose-dose ng iba pang mga larawan at tala, na pinagdugtong-dugtong ng mga pulang sinulid. Isang mapa ng alyansa ng krimen. Sa pinakalabas na bilog ay ang mga larawan ni Ramil at ng kanyang mga kasamahan na nakilala niya sa bundok. Sila ay mga lokal na siga na nagpapanggap na bahagi ng site management team ng Imperium. Nasa kamay na ni Alena ang kanilang mga criminal record at maging ang mga bank statement. Sila ay mga sakripisyong piyesa lamang sa pinakamababang antas ng pyramid ng krimen. Sa itaas nila ay ang larawan ni Captain Leo Sandoval.
Ang kanyang larawan ay konektado sa grupo ni Ramil at sa pangalang Imperium Development Corporation. Ginamit ni Alena ang kanyang mga kasanayan sa military-grade hacking para makuha ang listahan ng mga kasamahan niyang pulis na kasangkot sa katiwalian, at maging ang mga regular na suhol na natatanggap niya mula kay Attorney Mendoza, ang hepe ng legal department ng Imperium. At sa pinakatuktok ng sapot, sa pinakasentro, ay ang larawan ng isang matandang lalaki na may mabait na ngiti. Ang chairman ng Imperium Development, si Don Ricardo Villena. Ang taong pinupuri ng media bilang isang kagalang-galang na negosyante na nagsimula mula sa wala. Iyon ang tunay na mukha ng halimaw na nagtulak kay Isabel sa kanyang kamatayan. Ang mga pulang sinulid mula sa kanyang larawan ay gumagapang na parang mga galamay ng pugita, kumokonekta sa mundo ng politika, batas, at media. Inihanda ni Alena ang lahat ng ito sa loob ng isang taon. Ang mga luhang pumatak sa burol ng kanyang kapatid ay matagal nang tumigas at naging isang bakal na pagkamuhi. Hindi lamang ito isang paghihiganti. Ito ay isang hindi opisyal na digmaan, isang solong kampanya ng pagpuksa na isinagawa ng isang sundalo laban sa isang halimaw na binaliwala ng Estado. Tumayo siya sa harap ng pader, malamig na tinitingnan ang buong sapot ng gagamba. Sa wakas, pinili niya ang kanyang unang target. Itinuro ng kanyang daliri ang larawan ni Captain Leo Sandoval, ang pinakamahina at pinakamayabang na kawing sa kadena. Ang pagwasak sa kawing na ito ang magiging simula ng pagguho ng isang buong kastilyo ng krimen. Si Captain Sandoval ay umiinom ng mamahaling alak sa isang high-end na bar. Salamat sa makapal na sobre na iniabot sa kanya ni Attorney Mendoza ng Imperium, ang kanyang mga gabi ay laging puno ng luho. Nagmamayabang siya sa mga kasamahan niya. Yung major na yon? Sus, wala yon. Naka-uniforme lang pero babae pa rin. I-report ko sa itaas para madisiplina, tapos na. Masyado siyang kampante sa katatagan ng kastilyo ng korupsyon na kanyang itinayo. Masyadong tiwala sa kanyang sariling kaligtasan. Ngunit sa parehong oras, sa isang lugar sa lungsod, si Alena ay gumagawa ng makina para wasakin ang pader na yon. Kinopya niya ang lahat ng data sa telepono ni Sandoval, naglagay ng isang napakaliit na listening device sa kanyang sasakyan at maging sa e-room na madalas niyang puntahan. Ang mga makabagong kagamitan sa paniniktik na pangmilitar ay hinihigop ang lahat ng kanyang mga lihim. Sa laptop screen ni Alena, ang bulok na mukha ni Sandoval ay live na ipinapakita. Ang boses niya na nagmamayabang tungkol sa suhol na natanggap mula sa Imperium, ang pag-uusap tungkol sa pagbebenta ng impormasyon tungkol sa mga raid sa mga iligal na pasugalan. At sa wakas, ang sandaling tinanggap niya ang isang mamahaling relo at isang sobre ng pera mula kay Attorney Mendoza sa basement parking ng bar ay na-record sa high-definition video. Ang perpektong ebidensya. Hindi agad ipinasa ni Alena ang ebidensya sa media. Alam niya na sa kapangyarihan ng Imperium, madali lamang patahimikin ang ilang artikulo sa balita. Pumili siya ng isang mas tuso at mas malupit na paraan. Una, nagpadala siya ng isang anonymous na email sa Internal Affairs Service ng ING, na maingat na pinalabas na isang kasamahan ni Sandoval na naiinggit ang nagsumbong. Kasabay nito, ipinadala niya ang orihinal na kopya ng video sa isang bata at ambisyosong investigative journalist ng isang sikat na online news outlet. Isang panloob na away sa pulisya at isang iskandalo ng isang malaking korporasyon. Ito ay isang perpektong pain na hindi tatanggihan ng sinumang mamamahayag. Ang resulta ay mas malaki pa sa inaasahan. Ang artikulo na may pamagat na Tinik F. Lalamunan, ang madilim na lihim ni Captain Sandoval at ang koneksyon sa Imperium Development ay kumalat sa internet at ang video ng pagtanggap ng suhol ay naging viral. Nag-alab ang galit ng publiko. Hindi na maaaring manahimik ang iya. Kinabukasan ng hapon, si Captain Sandoval ay inaresto ng mga tauhan ng iya sa loob mismo ng kanyang opisina, sa harap ng lahat ng kanyang mga kasamahan. Ang posas sa kanyang kamay ay ang parehong posas na isinuot niya kay Alena kahapon. Habang dinadala siya palabas, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nakalakip dito ang isang larawan ni Isabel na nakangiti ng masaya, at isang maikling mensahe, "Kamusta raw?" sabi ng kapatid ko. Ang pagbagsak ni Sandoval ay panimulang putok lamang. Hindi nakaramdam ng kahit katiting na kasiyahan si Alena. Agad siyang lumipat sa susunod na target. Kailangan niyang mahanap ang tiyak na ebidensya na ipinaglaban ng kanyang kapatid na si Isabel gamit ang sarili nitong buhay. Ang punyal na tatago sa puso ng Imperium Development.
Pinuntahan niya ang multi-layered encrypted cloud server na iniwan ni Isabel. Ito ay isang kuta na halos imposibleng pasukin. Kahit na ang military-grade security program ay aabutin ng 12 oras para ma-decrypt. Sa wakas, ang huling firewall ay nasira. Natagpuan ni Elena ang isang folder na may pangalang CP Nakletruth. Gaya ng inaasahan, sa loob nito ay mga peking architectural plan, mga falsipikadong safety inspection report, at mga talaan ng mga slush fund. Ngunit ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso ay isang-isa pang nakatagong folder sa tabi nito. Ang pangalan ng folder, Rie, patawad. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang folder. Sa loob ay isang naka-encrypt na history ng chat at isang hindi na ipadalang email. Ang ka-chat ay isang direktor mula sa Acropolis Ventures, ang karibal na kumpanya ng Imperium. Ang nilalaman ay lubhang nakakagulat. Alam ng Acropolis na hawak ni Isabel ang mga sikreto ng Imperium, kaya sinubukan nilang akitin at pagbantaan siya. Ang kanilang layunin ay hindi para sa hustisya. Gusto nilang gamitin ang ebidensya para takutin si Don Ricardo Villena, pilitin siyang ibenta ang Imperium sa napakamurang halaga. Reyes, hindi mo kayang labanan mag-isa ang dambuhalang tulad ng Imperium. Pero kung makikipagtulungan ka sa amin, may pag-asa. Ito ay laban para sa hustisya. Sa harap ng matatamis na salita at sopistikadong panggigipit, nag-alinlangan ang kanyang kapatid. Ang draft na hindi na ipadalang email ay may isang linyang puno ng desperasyon, naiintindihan ko na. Ibibigay ko ang lahat ng dokumento. Bilang kapalit, siguraduhin niyo ang aking kinabukasan. Hindi makahina si Elena. Isang maliit na lamat ang lumitaw sa imahe ng kanyang kapatid bilang isang purong biktima. Ngunit mayroon pang isang huling audio file. Isang file na na-record ilang oras bago mamatay ang kapatid niya. Dito, umiiyak si Isabel. Hindi ganito. Kung gagawin ko to, para lang akong nagpayaman ng isa pang halimaw. Ang tanga ko. Sa huli, sa mapagpasyang sandali, pinili ng kanyang kapatid ang hustisya. At ang pagpiling iyon ang nagtulak sa kanya sa kamatayan. Naging panganib siya hindi lamang sa Imperium, kundi pati na rin sa Acropolis. Napaupo si Elena sa kanyang upuan. Ang kanyang kapatid ay hindi isang perpektong santo. Isa lamang siyang mahinang tao na natakot at nag-alinlangan sa harap ng isang dambuhalang kasamaan. Ang katotohanan ito ay hindi nagparumi sa kanyang paghihiganti. Sa halip, sinunog nito ang kanyang puso ng isang mas matinding sakit at galit na ginawa itong isang itim na uling. Sa sandaling harapin niya ang sikreto ng kanyang kapatid, ang mundo ni Elena ay muling gumuho. Sa loob ng isang taon, ang nagpatatag sa kanya ay ang ganap na paniniwala sa kanyang kapatid bilang isang inosenteng biktima at ang banal na pagkamuhi na nakabatay sa paniniwalang iyon. Ngunit ngayon, ang dahilan ng kanyang paghihiganti ay hindi na dalisay. Sa unang pagkakataon, sinisi niya ang kanyang kapatid. Bakit ka nag-alinlangan? Bakit ka nakinig sa mga bulong nila? Sumiklab ang galit, ngunit ang galit na iyon ay agad na naging pagkamuhi sa sarili. Pakiramdam niya ay isa siyang halimaw dahil sinisisi niya ang kanyang yumaong kapatid. Ang bigat ng kasalanan dahil hindi niya nagawang protektahan ang kanyang kapatid ay parang isang kadenang humihigpit sa kanyang leeg. Tumingin si Elena sa sapot ng gagamba sa pader. Don Ricardo Villena. Captain Leo Sandoval. Attorney Mendoza. Ang imahe ng isang direktor mula sa Acropolis Ventures ay pumatong sa kanilang mga mukha. Ang linya sa pagitan ng mabuti at masama ay naging malabo. Posible bang sa mundong ito, walang perpektong kabutihan at walang perpektong kasamaan? Kung gayon, ang madugong paghihiganti ba niyang ito ay karapat-dapat tawaging hustisya? Para saan ba ako lumalaban? Tumingin siya sa kanyang uniforme ng militar na maayos na nakasabit sa aparador. Isang sundalong nanumpa ng katapatan sa bayan at sa mamamayan. Ngunit ngayon, nagsasagawa siya ng isang personal na paghihiganti sa labas ng batas. Ang kanyang mga kamay ay nabahiran na. Marahil, unti-unti na rin siyang nagiging isang halimaw na walang pinagkaiba sa kanila. Sa gitna ng kalaliman ng kaguluhan, ang nagligtas sa kanya ay ang malamig na lohika na sinanay hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto bilang isang sundalo. Kapag pinairal ang emosyon, mabibigo ang misyon. Inalis niya ang kanyang emosyon at sinimulang suriin ang mga katotohanan. Unang katotohanan, nag-alinlangan ang kanyang kapatid sa harap ng napakalaking panggigipit.
Ikalawang katotohanan, ngunit sa huli, pinili ng kanyang kapatid ang tamang daan, at dahil sa pagpiling iyon, siya ay namatay. Ikatlong katotohanan, ang Imperium Development at si Don Ricardo Villena ay malinaw na kasamaan. Ang kanyang mga mata ay muling naging malamig. Ang karapatan na maghiganti ay hindi na mahalaga. Ang hindi hayaang maging walang kabuluhan ang huling pagpili ng kanyang kapatid, ang lumikha ng isang mundo kung saan ang mga mabubuting tao tulad niya ay hindi matitinag ng mga pakana ng mga halimaw, iyon ang naging bago niyang misyon. Permanenteng binura ni Alena ang folder na patawad. Nagpasya siyang alalahanin lamang ang huling katapangan ng kanyang kapatid, hindi ang kanyang kahinaan. At nagdikit siya ng isang bagong larawan sa bakanting espasyo sa sapot. Ang larawan ng direktor ng Acropolis Ventures. Ang listahan ng mga biktima ay nadagdagan ng isa pang pangalan. Ang kanyang digmaan ay ngayon pa lamang tunay na lumalawak. Ang pagkakaaresto ni Captain Sandoval ay nagresulta sa pagputol ng koneksyon ng Imperium Development. Si Chairman Don Ricardo Villena ay nagpahayag ng panghihinayang sa media, iginiit na ito ay isang personal na pagkakamali lamang. Ngunit ang matibay na pader ay malinaw na nagkaroon ng lamat. At sa lamat na yon, isang bagong karakter ang pumasok. Isang araw, nakatanggap si Alena ng isang naka-encrypt na email. Ang nagpadala ay nagpakilala bilang isa pang biktima ng Imperium. Ipinahayag niya ang kanyang paghanga sa katapangan ni Alena sa pagpaparusa kay Sandoval at nag-alok na makipagkita para magbigay ng mahalagang impormasyon na maaaring magpabagsak kay Don Ricardo Villena. Tinanggap ni Alena ang alok. Sa lugar ng pagkikita, ang Pambansang Museo ng Pilipinas, nagtago muna siya para obserbahan ang kausap. Ang lalaking dumating ay si Director Jimenez, isang department head mula sa City Planning Office. Mukha siyang balisa, palaging tumitingin sa paligid. Ngunit sa kanyang mga mata ay may halong ambisyon at pagkasabikang mukha ng isang tipikal na oportunista. Sa harap ni Alena, buong giting na ipinahayag ni Jimenez na siya ay isang tapat na lingkod bayan. Tinanggihan daw niya ang aplikasyon ng Imperium na baguhin ang land use sa Makiling, at dahil doon ay inilipat siya sa isang posisyon na walang ginagawa at pinagbantaan pa. Sinabi niyang hinahangaan niya ang katapangan ng yumaong si Isabel Reyes at nalulungkot sa kanyang pagkamatay. Isang halos perpektong pag-arte. Inilabas niya ang kanyang pangunahing pain, kaya niyang kunin ang orihinal na kopya ng minutes ng isang lihim na pagpupulong kung saan sinuhulan ni Don Ricardo Villena ang mga matataas na opisyal ng lungsod. Gayunpaman, para makapasok sa secured na archives ng City Hall, kailangan niya ang tulong ni Alena. Ang ibig sabihin, kailangan niyang gumawa ng gulo sa labas para ilihis ang atensyon ng seguridad. Nakikinig si Alena habang sa loob-loob niya ay napapangisi. Sa kanyang kwento, mas nangingibabaw ang pakiramdam ng isang biktima at ang pagnanais na umangat sa pwesto kaysa sa diwa ng katarungan. Nagkunwari siyang nalulungkot sa pagkamatay ng kapatid niya, ngunit walang kahit katiting na sinseridad sa kanyang mga mata. Gusto lang niyang pabagsakin si Villena para gamitin iyon bilang merito para umakyat sa mas mataas na posisyon. Ang mga alas na hawak niya ay maaaring totoo. Nagpasya si Alena na tanggapin ang kanyang alok. Gagamitin niya ang kamandag ng isang ahas para puksain ang isang mas makamandag na ahas. Handa siyang makipagkamay sa ahas na ito. CJ, gagawa ako ng kondisyon na kailangan mo. Ang mapanganib na alyansa ng dalawa ay nabuo. Ngunit alam na ni Alena, ang lalaking nasa harap niya ay hindi isang kakampi, kundi isa pang biktima na kailangan niyang tugisin sa susunod na yugto. Ang operasyon ay naganap ng walang anumang palya sa ilalim ng pamumuno ni Alena. Nagpadala siya ng isang jamming signal sa server ng gusali sa tapat ng City Hall na nagpaaktibo sa emergency fire alarm. Habang ang lahat ng security at any staff ay nagmamadaling pumunta doon, si Jimenez ay kalmadong pumasok sa lihim na archives sa basement. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kasakiman. Natagpuan niya ang orihinal na kopya ng minutes ng pulong na naglalaman ng iskandalo ni Villena, tulad ng ipinangako. Ngunit hindi doon tumigil ang kanyang mga kamay. Kumuha siya ng isa pang folder mula sa kailaliman ng estante. Classified Project, Acropolis Ventures. Ang folder ay naglalaman ng mga maruruming sikreto ng mismong korporasyon na nagbanta sa kapatid ni Alena. Ang kanyang plano ay hindi para sa katarungan. Ang mga dokumento ng Imperium ay ibibigay niya kay Alena para pabagsakin si Villena. Ang mga dokumento naman ng Acropolis ay gagamitin niya para i-blackmail ang Acropolis para sa sarili niyang kapakinabangan.
Isang maruming laro. Kinopya ni Jimenez ang parehong set ng mga dokumento sa isang USB drive at pumunta sa tagpuan nila ni Alena. Nagagalak siya sa pakiramdam ng tagumpay. Inabot niya ang ifesi kay Alena. Heto na. Lahat ng kailangan para pabagsakin si Don Ricardo Villena ay nandito na. Ngayon, pagkakataon mo na, Major. Naniniwala siyang perpekto niyang nagamit ang isang babaeng major na walang alam kundi ang militar. Ngunit pagkatanggap ni Alena sa VSA, agad niya itong ibinulsa at mumisi ng malamig. Director Jimenez, may isang bagay kang hindi alam. Sundalo ako. At ang mga sundalo, may likas na kakayahang makilala ang kaaway. At ang mga nagpapanggap na kakampi, tulad mo. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita ang screen kay Jimenez. Sa screen, live na ipinapalabas ang video kanina sa loob ng archives. Ang eksena kung saan kinokopya niya ang dalawang folder at bumubulong, ngayon, ako na ang magiging hari ng Maynila. Iyon ay ang imahe na ipinadala mula sa isang napakaliit na buton camera na ikinabit ni Alena sa kanyang kwelyo nang magkamay sila sa museo. Si Director Jimenez ay nawalan ng kulay. Ipinahayag ni Alena ang kanyang hatol. Ngayon, ang mga dokumento ng Imperium na kinopya mo ay ipapadala sa Office of the Ombudsman. At ang mga dokumento ng Acropolis ay ipapadala sa opisina ng chairman ng Acropolis Ventures. Eksakto, pagkatapos ng 5 minuto. Ang kasong paglalabas ng sikreto ng Estado at attempted extortion, tapos na ang marumi mong laro, Director Jimenez. Tumalikod si Alena, iniwan siyang tulala. Hindi niya kailangang dumanak ng dugo. Ginamit lamang niya ang kasakiman ni Jimenez para wasakin siya ng perpekto. Ang patibong ng lobo ay sa katunayan, patibong ng mga ngaso para huliin ang mismong lobo. Matapos alisin ang nakakainis na balakid na si Director Jimenez, sa wakas ay itinutok na ni Alena ang kanyang paningin sa huling target. Si Chairman Don Ricardo Villena, isang halimaw na hindi kailanman matatalo sa pamamagitan ng batas at mga karaniwang pamamaraan. Para pabagsakin siya, kailangan niyang wasakin ang kanyang puso ang kastilyo ng pera na itinayo niya sa buong buhay niya. Hawak niya ang kahon ni Pandora, ang itim na libro ng mga suhol na nakuha mula kay Jimenez. Hindi kumilos mag-isa si Alena. Kinontak niya ang kanyang mga dating tauhan noong nasa intelligence service pa siya. Mga tao ngayon ay kumikilos sa anino ng mundo ng pananalapi at teknolohiya. Sila ay mga white hat hacker at mga nangungunang financial analyst na may ganap na katapatan sa kanya. Ang operasyon ay may codename na Operation Downfall. Ang layunin ay pabagsakin ang dambuhalang tor ng Babel na tinatawag na Imperium Development. Nagsimula ang operasyon bago magbukas ang stock market. Ang koponan ni Alena ay nag-leak ng bahagi ng nilalaman ng itim na libro sa maraming financial journalist at mga stock market forum nang hindi nagpapakilala. Mga palatandaan ng hindi pa inilalabas na insider trading sa Imperium Development. Nagsimulang kumalat ang kawalan ng katiyakan at takot sa merkado. At alas 9 ng umaga, sa pagbubukas ng merkado, gumamit sila ng dose-dosenang mga dummy account sa ibang bansa para mag-execute ng isang napakalaking short-selling order na nakatarget sa mga stock ng Imperium. Isang malupit na sugal habang bumabagsak ang presyo ng stock, mas malaki ang kanilang kinikita. Nang magsimula ang panic, inilabas ni Alena ang pangwakas na dagok. Ang buong orihinal na kopya ng itim na libro at maging ang mga audio recording ng mga pag-uusap, na kahit si Jimenez ay hindi alam, ay inilabas sa isang espesyal na website. Ang epekto nito ay parang isang bombang nukleyar. Sa opisina ng chairman sa punong tanggapan ng Imperium, si Don Ricardo Villena ay tulala habang nakatingin sa stock price chart sa isang higanteng screen. Ang berdeng kurba ng paglago ay naging isang pulang talon na walang tigil sa pagbagsak. Sa loob lamang ng isang oras, bilyon-bilyong piso ng market capitalization ang naglaho. Ang imperyong itinayo niya sa buong buhay niya ay nagiging abo. Gawin niyo ang lahat. Itigil niyo yan. Ang kanyang sigaw ay mga walang kabuluhang alingawngaw na lamang. Ang mga telepono mula sa mga investor ay sunod-sunod na tumatawag. Ang mga kasosyo ay nag-aanunsyo ng pagkansela ng mga kontrata. Ang taong dating naniniwala na siya ay isang Diyos ay bumabagsak, na para bang tinamaan sa puso ng isang bala mula sa isang hindi nakikitang sniper. Kasabay nito, sa kanyang apartment, nakatingin din si Alena sa parehong screen. Walang emosyon ang kanyang mukha. Nang lumitaw ang salitang mission accomplished, isinara niya ng may diin ang kanyang laptop.
Ang kastilyo ng pera ay gumuho na. Oras na para tugisin ang sugatan at nagwawalang hayop. Nang gumuho ang kastilyo ng pera, si Don Ricardo Villena ay nagwala na parang isang hayop na nawala sa sarili. Lahat ng itinayo niya sa buong buhay niya ay nagiging usok. Ang ombudsman ay bumuo ng isang special investigation team, at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pinakakasuklam-suklam na kriminal sa Pilipinas. Ginamit niya ang lahat ng kanyang network para hanapin ang hindi nakikitang umaatake. At sa wakas, nakahanap siya ng isang malabong bakasang umaatake ay gumamit ng isang military-grade protocol. Nagpadala si Villena ng isang mensahe sa pamamagitan ng isang encrypted na channel. Kung sino ka man, panalo ka na. Magkita tayo. Mag-usap tayo. Ito ay isang deklarasyon ng pagsuko at isa ring huling pagpupumiglas. Tinanggap ni Elena ang kanyang alok. Ang lugar na pinili niya ay kung saan huling huminga ang kapatid niyang si Isabel. Ang walang laman na basement ng The Pinnacle Towers na itinigil ang konstruksyon. Isang pagpili na naglalayong ganap na durugin ang sikolohiya ng kalaban. Sa dilim, nagharap ang dalawa. Isang matanda at pagod na leon at isang malamig na babaeng asesino. Tahimik. Umiti si Villena ng mapait na para bang hindi makapaniwala. Isang babae lang pala. Ang nagpabagsak sa akin. Hindi pa niya alam ang pagkakakilanlan ni Elena. Anong gusto mo? Pera? O gusto mo ang buong kumpanya ko? Sa halip na sumagot, binanggit ni Elena ang isang pangalan sa isang boses na parang hinugot mula sa kailaliman ng impyerno. Isabel Reyes. Nang marinig ang pangalang iyon, nanginig ang mukha ni Villena. Umatras siya sa takot at gulat. Papaano mo nalaman? Hindi ko inutos na patayin siya. Aksidente yon. Kailangan ko lang itago para protektahan ang kumpanya. Sinubukan niyang igiit na hindi siya isang mamamatay tao, kundi isang malupit na negosyante lamang. Napangisi si Elena. Inihagis niya isa-isa ang mga ebidensya na malinaw na nagpapakita na pinaslang si Isabel. Ganap na gumuho si Villena. Lumuhod siya sa sahig, sumisigaw, hindi ako. Siya. Si Marco. Ang anak ko. Siya ang gumawa. Sa wakas, ang tunay na mukha ng halimaw ay nabunyag. Ang kaisa-isang anak ni Don Ricardo Villena, ang tagapagmana ng Imperium, si Marco Villena. Ang kilala bilang perpektong kahalili, ay sa katunayan isang sociopath, handang durugin ang sinumang hahadlang sa kanyang daan. Hindi niya matanggap na hinamon ni Isabel Reyes ang kanyang kapangyarihan, kaya nag-utos siyang patayin ito nang walang pahintulot ng kanyang ama. At ang ama, para protektahan ang kanyang halimaw na anak, ay itinago ang lahat. Natigilan si Elena. Ang kaaway na tinugis niya sa loob ng isang taon ay isang anino lamang. Ang tunay na demonyo ay nagtatago sa likod ng proteksyon ng kanyang ama, at marahil ay pinagtatawanan ang lahat ng ito. Mula sa malayo, umalingaw ang mga sirena ng pulis. Tinawagan na sila ni Elena kanina pa. Tumalikod siya, iniwan ang bumagsak na matandang halimaw at nawala sa dilim. Ang kanyang mga mata ngayon ay nakatuon sa pinakamataas na bahagi ng lungsod, kung saan nakatira si Marco Villena sa kanyang penthouse. Nakatayo si Marco Villena sa kanyang penthouse sa pinakamataas na palapag ng Imperium Tower. Tinitignan niya ang kumikinang na gabi ng Metro Manila. Habang ang kanyang ama ay inaaresto at ang kumpanya ay bumabagsak, siya ay kalmadong humihigop ng mamahaling alak at nakikinig sa klasikal na musika. Wala siyang bakas ng takot o galit, kundi isang kakaibang kapanatagan, na para bang naghihintay sa huling yugto ng isang nakakainip na dula. Pumasok si Elena sa kanyang espasyo na parang isang multo. Ang makabagong sistema ng seguridad ay naging walang silbi sa harap ng mga kasanayan sa paglusot ng isang scout ranger. Tumayo siya sa likuran niya nang walang anumang ingay. Ngunit hindi nagulat si Marco Villena. Dahan-dahan siyang lumingon, nakangiti na parang binabati ang isang matagal ng kaibigan. Sa wakas, dumating ka na. Major Elena Reyes. Hinihintay kita. Alam niya ang lahat. Ang pagkakakilanlan ni Elena at ang kanyang layunin. Tiningnan niya si Elena ng may halong paghamak at pagkasabi. Salamat sa pagpapabagsak sa aking ama. Oras na para bumaba sa trono ang matanda at walang kwentang hari na yon. Dahil sa iyo, mas mapapaaga ng kaunti ang aking pag-upo sa trono. Ang galit mo ay talagang naging kapaki-pakinabang. Wala siyang ipinakitang pagsisisi sa pagkamatay ni Isabel.
Sa halip, sinabi niya ito na para bang isang halatang bagay. Ang kapatid mo ay isang hindi makontrol na variable. At sa aking mundo, ang mga variable na tulad niyan ay kailangang alisin. Business lang yan, Major. Napaka-epektibo. Iniisip niya na si Alena ay katulad din niya, isang maninila na nasisiyahan sa pagpatay sa ilalim ng magandang balat ng hustisya. Ang mukha ni Alena ay kasing lamig ng yelo. Magkaiba tayo. Naging halimaw ako para magligtas ng tao. Ikaw naging halimaw ka para pumatay ng tao. Nang wala ng epekto ang mga salita, nagbago ang tingin ni Marco. Ibinagsak niya ang baso ng alak, hinubad ang kanyang coat. Ang kanyang katawan ay walang sobrang taba, puno ng mga matitipunong kalamnan. At ang kanyang mga galaw ay galaw ng isang taong sinanay sa mga propesyonal na kasanayan sa pagpatay. 2 alpha predator ang nagharap sa loob ng penthouse. Ang labanan ay naging marahas. Ang mga mamahaling likhang sining ay nabasag, ang mga salamin ay nagkalamat. Si Marco ay umaatake habang tumatawa na para bang nasisiyahan sa laban. Samantala, inalis ni Alena ang lahat ng emosyon, tinatarget lamang ang mga kahinaan. Sa huli, nanaig ang teknikal na kasanayan ni Alena sa likas na instinct ni Marco. Binali niya ang braso nito, at sa isang pagwawalis ng paa ay napaluhod niya ito. Umubo ng dugo si Marco ngunit tumawa pa rin. Magaling! Patayin mo na ako. Maging isang mamamatay tao katulad ko. Sa ganoong paraan, makukumpleto ang paghihiganti mo. Hanggang sa huling sandali, gusto pa rin niya itong hilahin pababa sa impyerno kasama niya. Humihingal si Alena, naghahanda na ibigay ang huling suntok na nakatarget sa kanyang leg. Ang mga ilaw ng gabi ng Maynila ay malamig na sumasalamin sa kanyang mga mata. Ang mapanuyang tawa ni Marco ay umalinggaw sa walang laman na penthouse. Bago pa man niya ibigay ang huling dagok na maaaring makabali sa leg nito, itinigil ni Alena ang kanyang kamay sa ere. Ang apoy ng galit sa kanyang mga mata ay unti-unting namatay, napalitan ng paghamak at kalamigan, na para bang nakatingin sa isang insekto. Kamatayan, bulong niya. Masyadong madali at maginhawang kaligtasan yan para sa isang tulad mo. Wala kang karapatang mamatay. Ibinaba ni Alena ang kanyang kamay. Dapat kang mabuhay. Dapat mong makita ng sarili mong mga mata kung paano ka hahatulan ng mundong ito na hinahamak mo. Dapat mong makita kung paano magiging abo ang kahariang itinayo mo. Mabuhay ka at danasin mo ang impyerno, iyan ang parusang inilaan ko para sayo. Pagkatapos niyang magsalita, ang mundo sa labas ng higanting salamin, na sumasalamin sa tanawin ng gabi ng Maynila sa likuran ni Marco, ay nagsimulang magbago. Lahat ng malalaking billboard sa mga gusali sa buong lungsod, ang screen sa mga pangunahing abenida, maging ang screen sa mismong Imperium Tower. Lahat ay sabay-sabay na nag-glitch at pagkatapos ay nag-play ng isang video. Ito ang talaarawan ng krimen na ni-record at in-edit ni Alena sa loob ng isang taon. Ang itim na libro ni Don Ricardo Villena, ang video ng suhulan ni Captain Sandoval, ang pagtataksil ni Director Jimenez, at sa huli ang mismong pag-uusap na naganap sa penthouse na ito. Ang kapatid mo ay isang hindi makontrol na variable. At sa aking mundo, ang mga variable na tulad niyan ay kailangang alisin. Ang mayabang at malupit na boses ni Marco, kasama ang kanyang mukha, ay live na ipinapalabas sa buong kalangitan ng gabi ng Maynila. Tulala si Marco na nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang boses, ang kanyang mukha, ay itinatatak na parang isang mansa sa buong lungsod. Hindi na siya ang hari sa trono. Isa na lamang siyang halimaw na hinubaran, ikinulong sa isang kulungang salamin, sa gitna ng panunuya at paghamak ng buong mundo. Mula sa malayo, umalinggaw ang tunog ng helicopter. Mga helicopter ng media at pulisya. Tumalikod si Alena ng may determinasyon, tulad ng isang sundalong nakatapos ng kanyang misyon. Sa sandaling umalis siya sa penthouse, isang nakakabinging sigaw ni Marco ang umalinggaw sa kanyang likuran. Ilang araw ang lumipas, nakatayo si Alena sa harap ng puntod ng kanyang kapatid. Naglagay siya ng isang puting bulaklak. Ang paghihiganti ay tapos na. Ngunit sa kanyang puso, tanging isang malawak na kawalan at kalungkutan ang natira, tulad ng malamig na hangin. Naipatupad niya ang hustisya, ngunit hindi niya natagpuan ang kapayapaan. Para tugisin ang mga halimaw ng mundong ito, kinailangan niyang maging isang halimaw din ang laban ng mga nabubuhay marahil, ngayon pa lamang magsisimula. Pagkatapos ng paghatol sa penthouse, ang Pilipinas ay nilamon ng isang dambuhalang bagyo na tinawag na The Imperium Scandal.
Ang bomba ng katotohanan na pinasabog ni Alena sa ilalim ng kalangitan ng gabi ng Maynila ay yumanig sa buong lipunan. Paulit-ulit na ipinalabas ng media ang video ng pag-amin ni Marco Villena, nag-uunahan sa pagbubunyag ng nakasusuklam na mukha ng dambuhalang imperyum. Sa ilalim ng bigat ng opinyon ng publiko, bumuo ang ombudsman ng pinakamalaking special investigation panel sa kasaysayan. Ang mga dokumento na ipinadala ni Alena nang hindi nagpapakilala ay naging gabay para sa investigasyon. Dose-dosenang mga opisyal, negosyante, at abogado na nasa listahan ay sunod-sunod na ipinatawag. Ang buong City Hall ay tinukoy bilang pugad ng katiwalian at sumailalim sa isang mahigpit na pagsisiyasat. Nang ang mga bulok na ugat ay nabunyag, ang dambuhalang puno ay walang magawang bumagsak. Ang sinapit ng mga halimaw ay kaawa-awa. Si Marco Villena, sa buong paglilitis, ay nawala sa katinuan at nagsisigaw. Ngunit sa harap ng video ng kanyang pag-amin na live na napanood ng buong bansa, nawala ang lahat sa kanya. Natanggap niya ang pinakamataas na parusa at ikinulong sa isang solitary confinement, kung saan unti-unti siyang nabaliw. Para sa isang taong may sobrang pagtingin sa sarili, na itinuturing ang sarili bilang isang hari, ang paghamak at paglimot ng mundo ay isang parusang mas malupit pa kaysa sa kamatayan. Ang kanyang amang si Don Ricardo Villena ay sinubukang magpumiglas, isinisi ang lahat sa kanyang anak para mapababa ang sentensya, ngunit sa huli ay kailangan pa ring harapin ang kanyang pananagutan. Ang Acropolis Ventures ay hindi rin nakaligtas sa investigasyon dahil sa mga dokumento na inilabas ni Alena at dumanas din ng malaking pagkalugi. Ang paghihiganti ni Alena ay hindi lamang nagpabagsak ng isang korporasyon, ito ay isang malupit at sopistikadong operasyon na nag-alis ng isang bulok na kanser sa lipunan. Sa gitna ng kaguluhan, lahat ay sabik na hinahanap ang multo ng hustisya na nagplano at nagsagawa ng lahat. Ngunit binura ni Alena ang lahat ng bakas at nawala na parang hindi siya umiral. Nag-iwan siya ng isang nakakagimbal na tanong sa lipunan at nawala na parang isang ilusyon. Ang kanyang pangalan ay naging isang alamat sa lungsod, isang bayani, isang hukom na walang mukha. Ilang buwan ang lumipas, sa panahon ng taglamig, si Alena ay nanatili sa isang maliit na nayon ng mga mangingisda sa isang liblib na probinsya. Siya ay nasa isang mahabang bakasyon mula sa militar na may diagnosis ng post-traumatic stress disorder. Ang mga ilaw at sigawan ng Maynila ay naiwan na. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay nanatiling wasak na parang isang larangan ng digmaan. Ang apoy ng paghihiganti na sumunog sa kanya sa loob ng mahigit isang taon ay namatay na, nag-iwan lamang ng kawalan at bigat ng kasalanan. Araw-araw, naglalakad siya sa tabi ng malamig na dalampasigan. Ang tawa ng kanyang kapatid ay parang kasama sa alon. Tapos na ang paghihiganti, ngunit hindi na babalik si Isabel. Ang mga halimaw ay naparusahan na, ngunit ang butas sa kanyang puso ay hindi napunan. Pagkatapos ng isang matagumpay na digmaan, naiwan siyang mag-isa na parang isang talunan. Isang araw, nasaksihan niya ang isang matandang may-ari ng isang maliit na karinderya sa nayon na ginugulo ng isang grupo ng malalaking lalaki. Isang developer mula sa ibang lugar na gustong magtayo ng resort ang nagpadala ng mga siga para pilitin ang matanda na ibenta ang kanyang lupa sa napakamurang halaga. Isang duwag na karahasan na nakatarget sa mahihina, katulad ng araw na yon sa bundok Makiling. Kung dati ito, binali na niya ang mga braso at binti nila. Ngunit ang Alena ngayon ay pumili ng ibang paraan. Nang gabing iyon, inimbestigahan niya ang developer. Natagpuan niya ang lahat ng mga paglabag nito sa iligal na konstruksyon at tax evasion sa mga proyekto na itinayo nito sa ibang lugar. Pagkatapos, ipinadala niya ang lahat ng ebidensya sa Bureau of Internal Revenue at sa Department of Public Works and Highways nang hindi nagpapakilala. Ilang araw ang lumipas, ang developer ay sinugod ng mga inspektor at napilitang umalis sa nayon. Hindi kailanman nalaman ng matandang may-ari ng karinderya kung sino ang tumulong sa kanya. Mula sa malayo, pinanood ni Alena ang karinderya na bumalik sa kapayapaan. Walang kagalakan sa kanyang puso, ngunit isang ibang, malabong emosyon ang umusbong isang maliit na pagpapatupad ng hustisya na nakabatay sa habag, hindi sa pagkamuhi. Nang gabing iyon, tumayo siya sa tabi ng dagat at tinanong ang sarili. Tapos na ang paghihiganti. Ngayon sino na ako? Tapos na ang digmaan, ngunit buhay pa ang sundalo. Para saan ako dapat mabuhay? Ang malamig na dagat ng gabi ay hindi nagbigay sa kanya ng sagot. Isang taon ang lumipas. Ilang beses nang nagbago ang panahon.
Ang mundo ay unti-unti nang huminahon mula sa pagkabigla ng Imperium Scandal. Muling nakatayo si Alena sa harap ng puntod ng kanyang kapatid. Sa halip na galit at kawalan na parang bagyo, 1 taon na ang nakalipas, ngayon ay isang tahimik na kalungkutan na lamang ang kasama niya. Sumandal siya sa lapida at bumulong, "Isabel, ngayon tapos na talaga. Lahat ng nanakit sa iyo ay nagbayad na. Magpahinga ka na ng payapa." Nang akma na siyang tatayo, nag-vibrate ang satellite phone na nasa loob ng kanyang bag sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon. Ang tumatawag ay ang kanyang dating commander na pinakarespetado niya, ang kanyang mentor, at ngayon ay ang Commanding General ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Nag-alinlangan siya sandali, pagkatapos ay sinagot ang tawag. Sa kabilang linya, isang malalim at may otoridad na boses ang umalingaw-ngaw. "Major Reyes. Kamusta ka na?" Alam niya ang lahat tungkol sa mga ginawa ni Alena. Hindi niya ito sinermunan. Sa halip, sinabi niya ng mahinahon, "Major, dahil sa iyo, natanggal ng bansang ito ang isang malaking kanser. Ngunit alam mo rin, ang mga halimaw na tulad nila ay patuloy na isisilang." Dumiretso siya sa punto. Ang mga lambat ng batas ay masyadong maluwag. Kayang hulihin ang maliliit na isda, ngunit ang mga dambuhalang balyena ay madaling nakakatakas. Kailangan ng bansa ng isang puwersa na kayang harapin ang ganap na kasamaan na hindi kayang hatulan ng batas. Plano kong bumuo ng isang hindi opisyal na unit, codename, Anino. Isang ghost unit na lalaban sa mga hindi nakikitang kaaway sa pinakamadilim na sulok ng bansa. Walang medalya, walang karangalan. Tanging isang hindi kilalang misyon para protektahan ang inang bayan. Gusto kong ikaw ang mamuno sa unit na yon. Hawak ni Alena ang telepono, nakatingin sa skyline ng Maynila sa malayo, sa likod ng sementeryo. Ang kanyang personal na paghihiganti ay tapos na. Ngunit napagtanto niya na ang kanyang laban ay hindi kailanman naging personal. Ang lumikha ng isang mundo kung saan walang isa pang Isabel Reyes na masasaktan, iyon ang bagong misyon na kailangan niyang pasanin. Ang layunin sa buhay na nawala ay muling naging malinaw. "Sir, yes, sir. Tinatanggap ko ang misyon." Ibinaba niya ang telepono at umalis sa sementeryo. Suot ang ordinaryong damit, tahimik siyang humalo sa abalang agos ng mga tao sa Maynila. Ang hustisya ay hindi palaging isang nagniningning na espada sa ilalim ng liwanag. Minsan, ito ay isang malamig na scalpel na nag-aalis ng mga bulok na bukol sa dilim na walang sinumang nakakaalam. Sa pinakamadilim na sulok ng Pilipinas, isang sugatang tagapagtanggol ang tahimik na muling isinilang. Ano sa tingin niyo ang kwentong ito? Ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga like at pag-subscribe sa aming channel ay ang aming pinakamalaking inspirasyon. At kung maaari, sana'y ibahagi niyo ang kwentong ito sa mas maraming tao. Dahil sa inyong suporta, makakapaghatid pa kami ng mas maraming makabuluhang kwento. Maraming salamat po. Hoy, Ineng! Nag-iisa ka lang ba sa pag-akyat ng bundok?